we will be having our first ever photo shoot with a brand. Hi guys! Hi guys, Michael, Stager. How are you all? Hi guys. Ano din? Santiago. Yung nag-i-edit behind sa mga videos ko. Yeah. Hi guys! Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, we'll be, ang taas naman ng ilo ni kuya, ang aga-aga. So for today's video, we will be having our first ever photo shoot with a brand. Actually, kinakabahan ako kasi hindi ko naman to ginagawa talaga. First time ko talaga to na mag-photo shoot tayo for GCash guys. For GCash kasi it's GCash 21st anniversary, 21st birthday nila. So meron tayong parang isi-shoot na parang ad nila sa social media. Kinakabahan ako kasi hindi talaga ako magaling mag-post, ganyan-ganyan. Tapos may mga makakasama pa tayo na mga content creators. Tapos may isa kaming artista na makakasama, si Michael Sager. Yung parang artista sa GMA. Sumali din siya ng PBB. Yung last na PBB, si Michael, di ba? Kung nanonood kayo ng PBB. So siya yung makakasama natin. Tapos yung mga ibang content creators, chinek ko na yung mga profile nila. Mga parang magaling talaga sila mag-post, mga lifestyle content creator. Tayo naman, hindi naman talaga ako lifestyle, di ba? Travel vlogger talaga ako. And raw ako na tao. Hindi naman ako yung aesthetic na tao. Kinakabahan talaga ako kasi parang first time ko tong gagawin and parang feeling ko am I good enough? 'Di ba? Am I good enough na parang sumama sa kanila sa shoot? Pero kahapon sobrang kinakabahan ako, sobrang worried talaga ako. Agitated na parang kaya ko ba to? Like anong gagawin ko bukas ganun. Lagi ko na lang iniisip na pinili nila ako for a reason, 'di ba? Maybe meron silang nakita sa akin. Hindi ko pa lang alam kung ano. Hindi ko alam kung ano yung nakita ni GCash sa akin. Bakit ito yung project na for me yung parang photoshoot. Kasi okay ako sa mga travel videos, sa mga reels, ganyan. Pero kapag mga photoshoot, parang hindi, kaya ko ba? Pero iniisip ko na lang siguro nakatulong din yung last time kasi nag aesthetic ako, di ba? Kasama ko si Rain. Buti na lang nakilala ko si Rain before this trip. Parang everything happens for a reason talaga, no? So nakilala ko si Rain before this trip. So nag-aesthetic ako ng slight, no? Tapos bumili ako ng sapatos na ngayon susuotin ko pala siya, yung black shoes na binili ko sa Thailand. Magagamit ko pala siya sa shoot kasi mangyayari pala to, no? So basta parang feeling ko talaga everything happens for a reason, no? Na kailangan ko pala talaga munang ma-meet si Rain. Ang tagal na namin din nakakapagkita last time kasi may project pala na dadating sa akin na kailangan ko ng photoshoot at kailangan ko mag-ayos. Ayan, pero kinakabahan pa rin talaga ako. Hindi pa rin mawala sa isip ko na parang feeling ko kasi this is out of my comfort zone. Pag yung travel vlogging, kaya ko to, di ba? Pagkasama ko mga travel content creators, parang feeling ko kaya ko to. Pero kapag ganito kasi na parang mga lifestyle, fashion, content creators, tapos may artista pa, parang nanliliit ako na shit, kaya ko ba to? Pero again, lagi ko na lang pinapaano-ano dun sa utak ko, pinapabalik-balik na pinili ka for a reason and may nakita sila sa'yo, so ilaban mo na to. So parang okay, kung hindi man natin magawa yung best natin, at least matututo tayo kasi hindi talaga ako exposed sa ganitong klase ng content creation na parang fashion, post. Feeling ko nga hindi rin ako magaling mag-smile. So parang, di ba? Parang kung meron namang magdidirect siguro sa amin mamaya kung ano yung gagawin namin, tapos kung paano mag-smile lang yung mga ganun para nasa shock ka, parang ganyan. So hindi pa pala din ako nag-ayos kasi doon sa venue meron na kaming hairstylist at makeup artist. Sila yung magde-decide kung ano yung look namin for today. Tapos hindi pa rin ito yung susuotin ko. Syempre dapat nakablue kami kasi GCash, di ba? Pero pinagdala lang nila kami ng mga blue namin na damit, pero merong stylist doon. So yung stylist talaga yung magde-decide kung ano yung susuotin namin. Siguro yung mag-mix and match siya. Tapos kung meron siyang mga ibang ipapasuot sa amin ng mga accessories and all that. So ayun. Oh my God, kinakabahan ako. Tapos akala ko 1 hour lang yung travel kasi kagabi chinek ko na sa Waze, di ba? Kasi magdadrive ako, di ba? Chinek ko na sa Waze, 1 hour lang yung biyahe. Tapos ngayon, nung pagka-check ko ngayong umaga, 1 hour and 25 minutes. buti na lang umalis ako sa bahay, 1 hour 30 minutes. So meron pa akong
feeling ko naman makakapunta ako on time. Dapat aalis ako ng maaga kasi magkakape muna ako, magbe-breakfast muna ako. Pero nung chinek ko sa Waze, ay wala na pala akong time mag-breakfast. Nakakaya pag ma-late ka, 'di ba? Baka alam mo yung first photoshoot mo tapos late ka agad. So parang uy. So meron kami mga solo shots, meron din kami mga group shots. So ngayong umaga, solo shots muna. Parang ngayong umaga, 4 kami na content creators. Ako yung pangalawang isushoot. Syempre pagdating namin doon, i-makeup kami, ayusan kami. Tapos every may time slot. For example, 8 to 8:30 yung isa, tapos 8:30 to 9 ako, tapos yung susunod naman. Tapos pag natapos na kami ng solo shots, dadating na si Michael yata, yung artista. Tapos baka meron kaming group, hindi ko alam actually, baka meron kaming group shot. Basta medyo matagal din pala, parang 7 hours yung schedule namin. 7 hours yung schedule ng shoot na to. Tapos sabi nila baka may mga waiting time, so magdala na lang kayo ng mga laptops or mga kung may edit kayo para while waiting. So sabi ko perfect kasi marami din ako mga gagawin pa na trabaho. So in between shots, magtatrabaho siguro muna tayo. Natatakot ako. Like natatakot ako at the same time na-excite na parang kasi bago to sa akin di ba? Hindi ko rin alam ba't napupunta ako sa mga ganitong linyahan. Kasi ako talaga raw lang talaga ako natakot, raw lang na hindi talaga ako hindi nga ako masyado nagpi-picture pag nagda-travel, di ba? Pero everything happens for a reason. Binigay to ni Lord sa atin. Baka may gusto siya matutunan, may matutunan tayo dito sa project na to. Baka mas gumaling tayo mag-post. Hindi ko alam. Ay. Pero nakakatuwa lang na alam mo yung brand na lagi nating ginagamit sa pagda-travel, di ba? Lagi talaga ako nag-Gcash even before pa sila mag-reach out sa akin. Lagi na talaga ako nag-Gcash, di ba guys? Nag-withdraw ako using Gcash. Pag nagbabayad ako sa abroad, Gcash. Lagi ko sinasabi na mababa yung forex, gano'n. Tapos yung parang yung ma-notice ka na nila, gano'n. Tapos mabigyan ka na nila ng projects. Kasi this is just one of may iba pang mga projects na gagawin tayo with them. So parang sabi ko, wow! Diba? So nakakatuwa lang na nanonotice na rin tayo ng mga brands. Although bago kasi medyo bago talaga to sa akin kasi hindi nga talaga ako ma-picture. So parang ewan ko, bahala na. Update ko kayo mamaya guys, magde-drive lang ako kasi para mas mabilis ako makapag-drive. Pag nagka-camera kasi ako nababagal ako mag-drive, so mag-focus muna ako on the road ha. See you later. Traffic guys. Nagme-music na lang ako kanina para ma-hype ako, parang ganun. Pero ganito pala yung feeling, parang first day of work mo ganun, tas wala kang kakilala. Kasi yung mga content creators sa fashion and sa lifestyle, hindi ko talaga sila masyadong kilala, no. Kapag mga travel, ayun, madali kong makilala pag travel, no, kasi syempre nakikita-kita ko na sa mga events, ganyan. Pero pag fashion tsaka mga lifestyle, hindi ko talaga sila kilala. So natatakot ako kasi wala akong kakilala. Wala akong kakilala. Tapos di ba pag ako pa naman, pag wala akong kakilala, parang introvert talaga ako. Like nahihiya talaga. Wala ako yung parang energy na parang ako yung mauuna na parang hi, good morning. Pagpasok ko dun parang, pero kaya ko naman mag-smile. Pagpasok ko mag-smile na lang ako parang good morning po, ganun. Kung mag-i-stay ka lang lagi sa comfort zone mo, kung hindi ka magta-try ng ibang bagay, you will not grow. Parang ako lagi ko na lang iniisip na okay, this is something na hindi ako familiar, I'm not good at. This is something that I'm not good at. Sure ako na hindi ako magaling dito, but if I will not try, if paiiralin ko yung fear na parang takot ako, parang I'm not good enough, baka hindi to para sa akin, then hindi ako mag-grow. Kung meron din mga opportunities sa life nyo na parang feeling nyo you're not good enough, baka hindi nyo kaya, you'll never know unless you try, di ba? So ganun na lang yung motto ko ngayon na okay, hindi natin malalaman kung hindi kita try, and lagi nyo lang iisipin na pinili kayo. For example, may mga job opportunities for you, tapos na-hire kayo and you feel like wala, baka I'm not good enough for that, but you always have to think na pinili kayo. May nakita sila sa inyo, may potential silang nakita na hindi mo man alam kung ano. Ako kaya hindi ko alam kung ano. Kasi naman yung ko, maniwala ka na lang sa kanila, and the mere fact na pinili ka nila, you should trust yourself already, do. Ayan, kino-convince ko yung sarili ko. Na you should trust yourself, Marvin, kasi pinili ka nila, di ba? Parang so naniniwala sila sa iyo na kaya mo. So show
show them what you've got. Parang ganun. So, sige, mag-internalize muna ako. Tapos magsising-sing lang ako dito ng mga happy songs para ma-lighten up yung mood. Kasi ang theme ng photoshoot namin is more of naka-smile. Kasi parang birthday, di ba? Gcash birthday. Sila, hindi naman siya yung parang next top model na parang serious. It's really more of fun, naka-smile. Siguro kasi lagi ako nakatawa, no? Sa vlog. So ayan, nabigyan tayo ng project ng photoshoot na laging naka-smile. So kailangan natin i-smile ko na to buo. Charit. Buti na naman ako parang choco pandesal. Yun na lang kinakain ko dito sa sasakyan. Choco pandesal na lang ako habang nagda-drive kasi wala, makingipin ko. Pero kailangan kong magka-energy. Tapos pagdating daw doon merong glam team, no? So yung glam team may mga stations doon. Kinakabahan talaga ako. Ba't ko ba ito ginawa sa life ko? Breathe in, breathe out. Kaya mo yan. Kino-convince ko yung sarili ko na maging positive, pero at the same time kinakabahan pa rin ako. Niloloko ko yung sarili ko. Pero sige, dapat maniwala ako na kaya ko to. Go. Mas stress, biglang umulan, so mas naging traffic. Kasi hindi kasi ako familiar dito sa Pasig. Pasig kasi yung venue. May nalikuan ako na nalilito ako kung saan ako, kung magli-left ba ako or didiretso, magra-right or didiretso. Nag-right ako malipal. So mas tumagal ako. Malilito ako na mga 5 to 10 minutes. Nag-message na ako, sabi ko sorry, may mali ako nalikuan, pero malapit na ako sa area. Actually, dito na ako sa Pasig, ma-traffic lang talaga. Hindi nagmo-move yung kotse. Here. So guys, nakarating ko lang dito sa venue. So hindi pa naman time ko. Like may inayos pang iba. So chill muna ako dito. Dito na ako sa event. So yun guys, nagsiset up na sila ng makeup. Ganito pala kadami. Tignan nyo. Oh. Masaya na. Hindi ko na maintindihan kung ano yung mga yan. Pero sila yung nakakaalam. The professionals. Ano ba? Ayan guys. May makeup pa na tayo ni Ate Girl. Anong pangalan mo? Patrick. Hi. Let's go. Ayan. Ito pala yung sinasabi ko marami makeup. So guys, ito yung look natin for today. Simple lang. Parang yung buhok ko more sa texture lang. Tapos, sino ka dyan, chikan? Ito yung team na nag-makeup sa atin. Wait lang tayo sa mag-style sa atin. Nandun yata yung stylist sa gilid. So guys, isa sa mga options. Pero hindi pa to yung final outfit ko. Pero isa sa mga options like denim na ito. Tapos white socks. Guys, ito yung style na nanalo kasi mas youthful, mas di ba? Mas kasi siya parang mas ewan ko, actually when I was fitting din, ito yung parang feeling ko mas comfortable ako. Yung short sleeve lang. Okay, guys, ganito sila mag-post. Ang galing nila magbigay ng emotions, no? So dapat parang okay yung emotions mo, no? Para maka-capture talaga. And guys, kain muna ako. Tapos na lang set ko. Meron pa tayong mamaya. Pero kain muna tayo para may energy. Cheers. Papa. Oh my gosh, I want to like, it's not that I vlog, but parang saya. I'm here. Sabi ko nga, do you have a song you want to cue? Dude.
Kinabahan pa siya niyan. Natural naman pala. Cute. Ano kaya to? Something exciting. Ayan, good shot. Good pose. Look to the camera. Nice. Hey guys, done na tayo sa first shot. So, yung pinakaunang solo-solo muna kami, no? Tapos mamaya meron kaming group shot. May interview pa pala. So, solo-solo, tapos may interview for the questions and then group shot. Tapos na yung solo ko, so pwede na akong kumain. Hindi ako kumakain kanina kasi baka malaking tiyan ko. Ngayon pwede na ako kumain. Mga big smiles lang naman, parang mga ganun lang. Ito yung laging ginagamit ng mga vlogger. Ayan, para hindi siguro nakapangako. Tsaka igaganon mo lang, tapos emote-emote ka lang, low-key. So guys, yung ibang content creators, sasayaw sila ng GCash birthday dance. Ayan, si Paolo yung sasayaw. Ito, may screen din dito. Hey guys, mag-start na yung group shot namin. I think yung first batch kanina, tapos kasama namin si Michael yata. Si Michael. Tapos ito yata yung mga kasama ko. Let's go! Graphy. Side mirror lang. Wala lang guys. Hi guys. Hi guys, Michael, Sager. How are you all? Yes. Hey. BBB. You know. I like that. Where's the one you were blowing the? I like that Cute. Guys, ano din mo? Matt Santiago. Lagay mo sa screen. Vlog ko rin. Hey guys, si Matt, no? Yes, sir. Matt, ano? Matt Santiago. Santiago. Matt Santiago. Nag-vlog ka, bro? Nag-vlog, yeah. Yeah, here also with... Marvin Samako. Yan, nalagay ko na sa screen. We're doing a friends photo. Kasi kakatapos na ng aming group shot. Yan si Michael, si Matt, si Hershey, saka si... ano pangalan ni ate girl? Saan na ba? Hindi ko lang. Tapos na ba tayo or mayroon pang isa? Alam ko mayroon pang isa mo eh. Ah, okay. May isa pa pala guys, sorry. Ay, tayo muna siya tour. Sorry guys.
Talon ng talon si Matt. Ayun guys, pinapanood namin. Ay, okay guys, so kakatapos lang ng shoot natin, no? Grabe. Ang saya ng shoot. Imagine, first ever ko yun na, as in photo shoot na merong prod team, merong mga makeup artist, may lighting, may director, may yung ganong level ng full production siya na photo shoot. First ever ko yun. Tapos with my dream brand, isa sa mga dream brands ko talaga ang GCash, kasi dati ko pa siyang ginagamit, di ba? Sa mga vlogs ko lagi kong sinasabi na GCash. Tapos ngayon, grabe, hindi lang talaga ako makapaniwala na grabe, paano ko na-survive yun. Like kanina kabado ako, pero nung nandun na ako sa set, parang ang kailangan lang naman nila big smile, so kailangan mo lang alam yung mga ganong mga big smile move, kasi nga birthday ni Gcash, so parang dapat masaya ka lang. Hindi naman siya like super technical na pose, more on facial expression siya. So feeling ko naman na survive ko. Sabi naman ng photographer tsaka ng mga director, okay, may mga nakita naman silang okay na takes. Sana makakuha ko ng sample ng mga photos namin. If makahingi ako ng sample ng mga photos namin, ipapakita ko sa inyo guys yung mga na-shoot namin. Kasi marami kaming shoot doon. Doon ko lang na-realize na ganun pala yung feeling ng nagsushoot kayo. As in, perfectionist talaga na parang, okay, one take. Tapos parang kahit meron ka ng magandang take, okay, meron pang parang for safety another takes. Basta ang daming takes, sobrang technical nila sa mga background. Dapat yung symmetry, grabe, sabi ko grabe ganun pala. Tas yung mga kasama ko, syempre nung una nahihiya pa ako sa kanila. Tapos nung medyo patapos na yung shoot, nakakabiruan ko na sila. Nung sayang nga nung patapos na yung shoot, doon kami nagkakabiru-biruan, kasi syempre pagod na rin kami. Buong araw ka nakasmile. Tapos parang binibiro na lang namin yung sarili namin para matawa kami, para tumawa kami sa set. Tapos doon ko lang na-realize na karamihan din pala yung mga grupo namin, yung basta yung sa side namin, yung 5 kami, ako, si Hershey, si Matt, si Michael, tsaka si Doreen. So mga introvert, ngayon ko lang si Michael, ambivert daw siya. Tapos kaming 4, doon namin na-realize na mga introvert talaga kami, kasi pag hindi pa nagtitake, as in, nagre-recharge kami, hindi kayo masyadong naggagalaw-galaw. Tapos yung kabilang side naman, yung mga sumasayo, ang tataas ng energy nila. Tapos kami naman mga team introvert. Tapos natatawa kami kasi minsan pag nasa set, ang tahimik naming 4, tapos ang ingay nila. Tapos na-realize namin, alam, mga introvert nga tayo, no? Pero mga introvert kami in real life. Pero pag makikita mo yung mga contents nila, parang super parang extrovert. Alam mo yun, parang si Hershey nga, pag nakikita ko yung mga TikTok niya, parang ang taas lagi ng energy niya. Pero sabi niya, actually in real life din, introvert din siya, nagre-recharge siya. Pero syempre kapag may camera o pag trabaho, parang doon niya nilalabas yung pagiging extrovert. Kung kailangan sa trabaho or kung kailangan ng situation, kaya nga namin maging extrovert. Pero kapag hindi naman kinakailangan, nagre-recharge talaga kami, kasi doon kami kumukuha ng energy para maging extrovert, no? Pero nakakatuwa, ang saya ng experience ko. First photo shoot na full products with GCash pa. So may mga nakasama pa tayo ng mga iba-iba kami, like ako sa travel vlogging, si Michael artista ng GMA7, tapos nag-PBB din siya. Si Hershey naman comedian, napapanood yun siya sa TV pero more on comedy yung kanyang mga contents. Si Doreen naman more on fashion, tapos si Matt fashion tsaka lifestyle, basta mga fashionista yung dalawa. So, iba-iba kami, tapos pinagsama-sama kami. Oo nga, no? Pero ayun, ang saya. Thank you Lord sa opportunity nito, na kaninang umaga natatakot pa ako, pero I'm so glad na ginawa ko, kasi ano siya, parang fulfilling na imagine, my God, wow, at one point in your life nakasama ka sa isang photoshoot with a big brand, no? GCash, photoshoot ng GCash, tapos yung mga nakasama, mga bigat, alam mo, yung mga big time. So parang thank you Lord, thank you for this opportunity. Natutuwa lang talaga ako na super out of my comfort zone. Hindi ko inaasahan na masasali ako sa mga ganun, kasi travel vlog naman ako, raw lang ako. Pero minsan nakakatulong din pala na mag-post ka ng maganda yung suot mo, kasi parang feeling ko lately, kasi nga nagsusuot ako ng mga OOTD ko, kasi nag-Thailand kami, tapos si Rain, di ba, parang tinuruan niya ako mag-outfit, tapos nagpo-post ako ng mga OOTD ko. Feeling ko napansin din nila yung mga picture ko na ganun.
So ayun tuloy, napasama tayo sa photoshoot. Sige, next time, I feel like magiging raw pa rin naman ako kasi hindi ko naman kaya na parang prim and proper lang ako na parang lifestyle. Hindi ko naman kaya yun kasi alam ko talaga yung personality ko, yung ganito talaga, yung parang no filter, yung raw lang. Pero parang once in a while, maganda rin pala na maganda yung sinusuot mo. So parang ngayon, naisip ko tuloy na dapat once in a while maganda rin pala yung sinusuot mo, no? Sige, in our travels, kung kaya, parang nakakatuwa. Ewan ko, kinikilig ako kasi parang hindi ko, paano ko napasama doon? Parang hindi ko naman siya linyahan. Pero ayun lang, sobrang nakakatuwa lang talaga. And thank you sa supportan nyo guys. Maraming salamat, grabe. Umaabot na tayo sa mga ganito na parang nire-reach out na tayo ng mga ganitong klaseng brand. Dati gusgusin. Dati kumakain-kain lang tayo ng mga street food, mga pawis-pawisan pa ako lagi. But yun, nakakatuwa lang na basta thank you for all of these. So yun guys, kakatapos lang pala ng kahapon ng aking speaking engagement. First speaking engagement ko with Klook, no, nagsalita talaga ako sa mall, sa harap ng maraming tao. Komportable ako magsalita sa harap ng camera, pero in front of an audience, live audience, no? Sabi ko, oh my God, kahapon kinakabahan talaga ako, but at the same time, sobrang excited din ako at happy din ako. Tapos, after ng talk ko, grabe, even before ng talk ko, nasa gilid lang ako, nasa may backstage ako. Tapos, ang dami ng mga lumalapit sa inyo. Maraming salamat sa mga nakapunta sa SM Mall of Asia, main atrium. Kahit nasa gilid lang ako, may tumatawag sa akin, Marvin, tapos sige, picture. Tapos minsan, feeling ko nga nakukulitan na yung coordinator sa akin kasi kahit tinatawag na ako ng coordinator na, relax na, Mr. Marvin, relax na kasi ikaw na yung sasalang ka na. Pero pag may nagpapapicture sa akin, parang, sige, go. Tapos after ng speech ko, pumunta ako sa likod. Grabe, ang daming, sobrang na-overwhelm ako. Hindi ko in-expect yung amount of crowd, no, yung tao na nandoon, yung pumunta para sumuporta sa akin, para makita ko, para makinig, para pumunta sa Klook Travel Fest at makakuha ng mga deals and discounts. I feel so loved. I feel so overwhelmed. Grabe, sabi ko, nung nasa backstage ako, tapos lumabas ako, tapos sabi ko, nagugulumihamin na ako kasi hindi ko in-expect na gano'n yung dami ng tao. But sobrang saya ako na makipag-picture sa inyo, makipagkwentuhan sa inyo. So, maraming salamat guys. Hindi na talaga ako nakapag-vlog during the event kasi sobrang kinakabahan ako. Gusto ko mag-focus dun sa talk ko kasi may magsasalita nga ako. So, hindi ko maisingit yung pag-vlog. But, meron naman ako mga photos na naitabi dito at may mga nag-send din ng photos sa akin, nag-tag sa IG stories. So, papakita ko sa inyo guys kung ano nangyari kahapon. Ayan. So, ito yung Klook Travel Fest. So, nag-talk ako sa Mall of Asia. Tapos, ito yung pumunta ako sa backstage, guys. Grabe. Nagulat ako, ang dami nyo. Tapos sabi ko, sige. As in, hindi talaga ako tumigil hanggat hindi nakakapagpa-picture sa inyong lahat. Kahit sinasaway na ako ng marshals. Ito yung talk ko. Tapos, ayan o. Grabe, kahit ang aga pa niyan, di ba? 11 in the morning sa Mall of Asia. Friday pa to. Alam ko, yung iba sa inyo may mga trabaho pa. Pero maraming salamat sa mga pumunta talaga. Ito, mga kasama ko si Ivan, si Just Got Fed, si Maki from Klook. Tapos ito, the trio, Shanice, Ivan, and me. Tapos ito yung sa backstage. Ayun, nasa likod ako. Nagugulat ako. Saan na ba ako? Basta nandyan ako. Sabi ko, oh my God, bakit ganito? Tapos yun, nag-lunch kami with other creators. Speech ko. Tapos after pala ng travel fest, biglaan lang to nagkayayaan kami. Like, unexpected lang nagkayayaan kami na magtagaytay kasi sumakay kami sa kotse ni JM tapos nagtagaytay kami, lahat kami nagtagaytay. Pumunta muna kami sa bahay nila JM tapos nagtagaytay kami. Ivan, Just Got Fed. Tapos ito nga, ayan o, yung mga salamat sa mga nakausap ko. Maraming salamat. Tessa, David po. Sino gusto kayo mas mataas yung energy? I must stand here and look. Unboxed, and your journey in discovering your best self starts now, everybody. Wow! Let's put it up. Thank you so much sa lahat. Like, first time ko tong ginawa talaga sa buhay ko. So, kinakabahan talaga ako. Pero nung nandun na ako at nararamdaman ko yung suporta nyo, nararamdaman ko yung pagmamahal nyo, lalo na sa backstage ako, tapos may mga lumalapit, nawawala yung kaba ko na sabi ko, oh my God, may mga tao. So, maraming salamat.
So ngayon, this is the second day of the Klook Travel Fest. Dapat talaga pupunta ako ng maaga kahit wala akong speech. However, may trabaho kasi ako kaninang umaga. Like, nag-set up pa ako dyan kanina. May mga happy birthday Gcash. Kasi meron akong work din with Gcash. Ito, may cake pa nga ako. Itong cake galing to kay Gcash. Tapos kanina gumawa pa ako ng mga content dito. Tapos inedit ko pa. Sinend ko pa sa brand kasi deadline din. Sabi ko, kailangan ko na siyang ma-send. So ayun, kakatapos ko lang, medyo nakuha rin yung buong umaga ko. So ngayong hapon, late in the afternoon na nga, pupunta pa ako sa Klook Travel Fest. Maybe just a few hours para lang to give support to the event and to my other co-content creators who will be having speech. May mga nagpadala pala ng gifts. Ayun, ito yung mga gifts ko kahapon. Maraming salamat sa mga nagbigay ng, hindi naman kailangan na magbigay pa ng regalo, pero kahapon nag-abot ang iba sa inyo ng mga gifts. Maraming salamat. I-share ko rin pala ang gifts sa aking editor kasi ngayon, today, magkikita kami ng aking editor for the first time. First time ko siya makikita in person. So magkikita kami kasi anniversary niya na, nag 1 year na siya sa akin. So sabi ko, okay, dahil nag 1 year ka na sa akin, meron akong treat sa'yo. So iti-treat natin siya. Magta-travel kami ng aking editor. Ililibre ko siya sa trip. So ngayon kayo magkikita, bukas ang flight namin. Ayun lang naman guys, maraming salamat. Ito-try ko pa rin na magpunta sa Mall of Asia ngayon. Sana may maabutan pa tayo. Medyo hectic talaga ng schedule, but maraming salamat sa lahat ng pumunta. Sana nakapag-picture ako sa lahat sa inyo. No? Yung iba ang lalayo pa, from Quezon Province, Pampanga, from Laguna, pero Bulacan, dinayo nyo pa talaga sa Mall of Asia. So maraming salamat sa inyong lahat. Okay guys, finally nakita ko na, makikita nyo na, makikilala na natin na personal yung aking editor, di ba? Yung nag-i-edit behind sa mga videos ko. Yes, Renzel. Hello po. Yeah. Hi guys, welcome to the vlog. Nice to meet you. O, di ba? Wala ka masabi, ikaw rin mag-edit dito. Okay, so ito kami sa Mall of Asia for the Klook Travel Fest kasi bukas may pupuntahan kami. Sikreto muna, malalaman nyo na lang. Abangan nyo na lang ako mag-edit. Ayan, wait lang, may nagpapicture lang. Hi, hello po! Hi guys! Thank you, Mark. Thank you. Like and subscribe. Thank you. Hi! Gusto nyo mag-hi? Hi! Ulit. Hi guys! It's giving. Oh, makikita niyo, it's giving silver lining. Okay, kasama ko na si Renzel guys kasi nga may lakad kami bukas. Umalis na kami sa MOA kasi naguguluhan kami, puno yung mga tao kasi weekend. So pa-deliver na, nag-back to na kami. Magsalita ka naman sa video, grabe din siya rin. Nayaw. Hindi mo alam sasabihin mo. Ano sa first clip, i-deliver ko muna yung sarili. Para surprise. Ay wow. Sa Boracay na Ayaw sa Boracay niya. Ayun, no? Para sa Boracay niya na yung reveal ng Tas, editor. yung sa intro, sir. Blurred din ako muna. Pwede. Sige ka naman mag-edit. Kabahan na dyan. Gusto ko na, sir.